Magandang araw. Sa makabagong panahon na ating ginagalawan, maraming tao ang abala sa paghahabol ng tagumpay, pera, posisyon, at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng mga panlabas na sukatan ng tagumpay, nananatiling tanong, tunay nga bang masaya at kontento ang tao? Ito ang sentrong suliraning tinatalakay sa aklat na The Monk Who Sold His Ferrari. Ang aklat ay hindi lamang isang simpleng kwento, kundi isang makapangyarihang parabula na naglalayong gisingin ang kamalayan ng mambabasa tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Sa pamamagitan ng karakter ni Julian Mantle, isang matagumpay ngunit pagod at wasak na abogado, ipinapakita ang realidad na kahit ang pinakamaunlad na tao ay maaaring makaranas ng kawalan ng saysay at direksyon. Ang aklat ay umiikot sa buhay ni Julian Mantle, isang kilalang abogado na sa panlabas ay tila matagumpay, mayaman, sikat, at may marangyang pamumuhay kabilang ang kanyang Ferrari. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay ubos na ubos sa loob, pisikal, emosyonal, at espiritual. Isang araw, habang nasa gitna ng paglilitis, siya ay inatake sa puso. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing turning point sa kanyang buhay. Napagtanto niya na ang kanyang tagumpay ay walang saysay kung kapalit naman nito ang kanyang kalusugan at kaligayahan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o materyal na bagay, kundi sa kalidad ng ating buhay at kapayapaan ng ating kalooban. Pagkatapos ng kanyang pagbagsak, iniwan ni Julian ang lahat, kanyang trabaho, ari-arian, at maging ang kanyang Ferrari. Siya ay naglakbay patungong India upang hanapin ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Doon niya nakilala ang mga Sages of Sivana, isang lihim na komunidad ng mga monghe na nagtataglay ng sinaunang karunungan sa personal na pag-unlad. Sa bahaging ito, ipinapakita na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbitaw sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa ating mas mataas na layunin. Matapos ang ilang taon, bumalik si Julian bilang isang ganap na nagbagong tao, malusog, masaya, at puno ng enerhiya. Ibinahagi niya ang kanyang natutunan sa kanyang dating kasamahan na si John. Ang kanilang pag-uusap ang bumubuo sa kabuuan ng aklat, kung saan ipinaliwanag ni Julian ang mga prinsipyo ng isang makabuluhang buhay. Ang pangunahing bahagi ng aklat ay nakapaloob sa isang allegorical story o simbolikong kwento. Dito ipinakita ang 7 prinsipyo ng buhay. Una, ang hardin. Master your mind. Ang hardin ay sumisimbolo sa ating isip. Kung pababayaan ito, tutubuan ito ng damo o negativity. Ngunit kung aalagaan, magbubunga ito ng magagandang ideya. Aral. Kontrolin ang iyong iniisip. Mag-focus sa positibo. Ang isip ang pundasyon ng tagumpay. Mga teknik. Visualization. Positive thinking at meditation. Pangalawa. Ang ilaw ng parola. Follow your purpose. Ang parola ay simbolo ng layunin. Kung walang malinaw na direksyon, mawawala ang tao sa buhay. Aral. Magtakda ng malinaw na layunin. Sundin ang iyong passion. Ang layunin ang nagbibigay saysay sa buhay. Pangatlo. Ang sumo wrestler o practice kaizen. Ang sumo wrestler ay kumakatawan sa continuous improvement. Aral. Araw-araw dapat may progreso. Ang maliit na pagbabago ay katumbas ng malaking resulta. Disiplina ang susi. Pang-apat. Ang pink na kable. O self-control. Ang cable ay sumisimbolo sa disiplina. Aral. Kontrolin ang sarili. Gawin ang mahirap kahit ayaw mo. Ang disiplina ay nagdudulot ng kalayaan. Panlima. Ang gintong orasan. Respect time. Ang oras ang pinakamahalagang yaman. Aral. Huwag sayangin ang oras. I-prioritize ang mahalaga. Live in the present. Pang-anim. Ang mabangong bulaklak. Serve others. Ang bulaklak ay sumisimbolo sa pagbibigay. Aral. Ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtulong sa iba. Magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Pang-7. Ang diamante path. Live fully. Ito ang simbolo ng pamumuhay ng buo. Aral. Pahalagahan ang bawat araw. Magpasalamat. Mabuhay ng may passion. Mga mahalagang konsepto. Mind mastery. Ang isip ay parang muscle, kailangan sanayin. Kung hindi, tayo ang kokontrolin nito. Discipline over comfort. Ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi pwedeng puro aliw lang.
Purpose-driven life. Kung walang layunin, walang direksyon. Balance in life. Hindi dapat puro trabaho. Kailangan din ng pamilya, kalusugan, espiritualidad. Mga praktikal na aplikasyon. Daily rituals. Gumising ng maaga, mag-meditate. Magbasa. Goal setting. Isulat ang goals. Gawing specific. Self-reflection. Tanungin ang sarili, masaya ba ako? May purpose ba ako? Mga suliranin na tinatalakay. Ang aklat ay tumutugon sa mga modernong problema tulad ng stress, burnout, kawalan ng direksyon, materialism, mas malalim na pagsusuri. Ang aklat ay hindi lamang self-help kundi isang pilosopikal na gabay. Pinagsasama nito ang Eastern philosophy, meditation, simplicity, Western success principles, goals, discipline. Bagamat napaka-inspirational. May ilan na nagsasabing idealistic ito, hindi lahat ay kayang iwan ang buhay tulad ni Julian. Ngunit, ang mahalaga ay ang prinsipyo, hindi literal na pagtulad. Konklusyon. Ang The Monk Who Sold His Ferrari ay isang makapangyarihang aklat na nagtuturo na ang tunay na tagumpay ay nasa loob. Ang isip ang susi sa pagbabago. Ang layunin ang nagbibigay direksyon. Ang disiplina ang nagdadala ng resulta. Ang pagtulong sa iba ang tunay na kaligayahan. Ang aklat ay isang komprehensibong gabay sa personal na pag-unlad. Hindi ito basta kwento lamang, kundi isang manual sa buhay. Kung susundin ang mga aral, magiging mas malinaw ang direksyon, mababawasan ang stress, magiging mas makabuluhan ang buhay. Hindi mo kailangang ibenta ang iyong Ferrari para magbago, kailangan mo lamang baguhin ang iyong pananaw at disiplina sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka habang pinamumuhay mo ang iyong buhay. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.